Bago ang lahat, luma muna. Ayon sa ibang analyst, ang Clippers ay non-contender team papasok ng 2025 season dahil sa mga key players na nawala sa kanila. Mostly doon si Paul George. Sama na natin si Westbrook, baka magtampo. Unang beses na makakaharap ni PG at ng Sixers ang Clippers sa home court ng LA sa November 6. Ang Dallas Mavericks naman sa October 14, preseason game. Baka mag-iba na ang senaryo ni Paul George kapag bumalik siya ng East. Doon talaga siya na mayagpag. Dati nung lumipat siya ng West, unang taon niya nilaglag sila ng rookie na si Donovan Mitchell. Ikalawang season naman sa OKC, yung logo 3 ni Damian Lillard na isa sa mga best play sa history. After nun, nagwatak-watak yung OKC na lumipat si Westbrook sa Rockets at si PG naman sa Clippers. Sa unang taon ni PG sa Clippers, nabalikan sila ng Denver Nuggets kahit lamang na sila ng 3-1. Noong 2021, nakaabot sila ng West Finals. Kaso nga lang nun, dun na injured si Kawhi at nagsimula ng magkaroon ng injury sa mga sumunod na taon. Ng 2022, na injured siya at hindi rin nakapasok ng playoffs. Ng 2023, injured ulit. Sa 2024 naman, nabawian na sila ni Luka at ng Dallas Mavericks. Doon din nagkawatak-watak yung Clippers. Nung naglalaro pa siya dati sa East, sa 6 na playoffs na pinuntahan nitong si PG, mostly ang pumigil lang sa kanya nun si LeBron, 2013, 14 at 2017. Loaded ngayon yung Philadelphia, baka makabawi na. Sa Clippers naman, nandito pa si Kawhi at si James Harden. Silang dalawa yung star player na natira. Ang pinaka-major addition na nakuha ng Clippers, dalawang Junjun, si Kevin Porter at si Derrick Jones. Ito nga lang yung problema doon. Napalibutan naman si Kawhi ng mga may topak. Si Kevin Porter may career average na 15 points, 4 rebounds at 5 assists per game. Medyo topakin lang ng konti. Ang dami niya kasing issue since pumasok siya ng NBA mula Cavaliers days hanggang 2024 season na 5 days na lang magsisimula na yung regular season, nagkaroon siya ng kaso at tinrade ng Houston sa OKC na agad namang binitawan. Sa di umano moment, dito nahawa si Christian Wood dati nung naglaro siya para sa Houston. Silang dalawa ni Kevin Porter yung nagkakaroon ng issue sa locker room at kaya din ayaw ni Jason Kidd kay Christian Wood nung na-trade siya sa Dallas. Lahat ng team na pinuntahan ni Kevin Porter nagkaroon siya ng issue dun or kaya kaso sa labas ng basketball court. Sinabi na nun na posibleng hindi na siya makabalik sa NBA pero pinagbigyan pa rin ng Clippers para sa second chance. Mukhang third chance na yon para sa kanya. So shoutout kay Gerardo, hindi mark my word para sa 2025 sa Clippers, kundi sinong player ang tatanggalin doon na may topak. Yung isa pa na may topak doon si Kai Jones. Ito yung na-posterize niya si Wembanyama ng Summer League. Biglang nag-post siya ng kung ano-ano sa SOCMED na tinitira niya pa yung kanyang mga ka-teammate. Binitawan din agad siya noon ng Hornets. Si Krista naman, ito naman mainitin yung ulo. Nakipag-away dati kay Jabari Smith last season, nasuspend pa siya. Ito rin yung nakipag-away siya kay Luka dahil hindi din malaman ni Luka kung bakit nagalit sa kanya si Kristan. Sinabi na lang ni Luka noon na inis na lang si Kristan sa kanya dahil hindi siya kayang bantayan. Ito yung game na si Luka may 40-point triple-double. Tambak pa noon ng 50 points ang Utah Jazz. May dalawang players pa sa Clippers lineup na medyo may topak din kaso nasanay na si Kawhi doon dahil dalawang season na rin naman niya kasama. Based sa rumors ngayon, tatargetin ng Clippers na makuha via trade si Kyle Kuzma at si Malcolm Brogdon mula Wizards. Si Kuzma nasa trade rumors talaga siya na malilipat ng team. Yung Dallas at Sacramento wala na sa usapan yon. Yung Lakers na lang yung team na medyo malapit-lapit pero hindi alam kung matutuloy. Sa dami din nilang transaction dati na nangyari, yung kay Westbrook at yung kay Hachimura. Nag-average si Kuzma last season ng 22 points, 6 rebounds at 4 assists per game. Si Malcolm Brogdon naman 15 points, 3 rebounds at 5 assists per game sa Portland bago siya na-trade sa Wizard. Naging 6 man of the year din si Brogdon para sa Boston. Ang Clippers, ang 6-man player nila si Norman Powell, almost 14 points, 3 rebounds at 1 assist per game. Ang possible package kasi doon iikot kay Norman Powell at Terrence Mann kasama din ang ibang drop compensation at ibang minimum contract player para mabuo yung package para makuha si Kuzma at si Brogdon. Wala kasing papalit sa scoring average si Paul George. Si Kuzma nasa number 4 position, pwedeng pamalit. Si Brogdon naman 6-man position, ito din yung kulang sa Clippers for next season dahil nga nawala naman si Westbrook.
Si James Harden ang point guard pa rin ng Clippers. Si Brogdon point guard din siya pero pwede sa 6-man position nga. Hindi ko rin na matawag na underrated si Brogdon. Para siyang Eclipse. Hindi mo mapapansin na naglalaro pa rin pala siya sa NBA dahil lagi siyang injured. Hindi siya nakakalaro ng more than 60 games. Pero win now situation kasi yung Clippers. Kailangan nila ng dalawang best player na pamalit para kay PG at kay Westbrook.